they fail to realize the importance of our home. Ito mataas kong babangitin. No success in whatever endeavor we're in, even that it's involved ministry-wise, can ever compensate the failures of our fellowship in our homes. Wala pong pwedeng panukli o pagtayan sa tagumpay na, anumang tagumpay meron tayo sa ating paglilingkod, sa kabiguan ng ating pamilya. Hindi po yun pala. Love God, love our family, then our ministry. Failure ka doon sa ministry, failure ka sa family, you will fail in the ministry. So live a life full of love. Let your light shine, filled with God's love. Amen po ba? Remember, people will not care about what we know until they first know that we care for them. Amen. Next thing that Paul said, pangalang bagay na binanggit ni Pablo sa mga tagi-Efeso, live a life full of light. Ephesians chapter 5 verse 8, talog po tayo sa verse 8 and 9. Sabi na rito, dahil dati, mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag sapagkat tawa mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa na namuhay sa liwanag. So shine like Jesus. Live a life full of light. Hallelujah. Alam niyo, several years ago, yung tubig, pinupurify yan ng disinfectant. Ngayon po, ang ginagamit po, alam mo yung ultraviolet light as disinfectant. Ngayon po yun yung technology. Light. Bakit? It disinfects, it cleanses, it purifies water. Light. The same way, Jesus lied to us. Yun din po ang liwanag na pwede mag-glorify ng buhay natin. Ang liwanag ng Panginoon sa buhay natin. Yun po yun. The light of God works similarly in your life. Ang nakapinsalang salita, masakit na pangungusap. Buti nagkakaintindihan ng Ilocano kung minsan at mga Bisaya, mga iba't ibang lahi, no? Mabuti pa yung mga Ilogo, ang lambing kahit ang mag-iitak na. Patsyung takaw, papatay na, papatsyong takaw. Ano yun? Papatay kita. Ano ba yun? Mga Batanggay nyo naman, laging galit. Ego ga, pagka nagkasundo yan, okay sana. Eh, hindi nagkakaintindihan, nag-aaway na. Sa mga salitang hindi maganda, sa pagkilos na napakasakit, na nakakasakit, nakapekto sa ating spiritual, emotional, at kuminsan sa physical, tayo nagkakasakit dahil sa mga bagay natin iniisip. Noong 30 years ago, hindi ko natin dinig yung salita, na-stress ako. Ewan ko, sino po bang senior citizen na rito? 30 years ago, natinig niyo po ba yung, basta na-stress ako sa mga anak ko. Walang ganong lingwahe. Yung salitang depression, wala nun eh. Pero ngayon yung depression karamdaman na daw yan. At maraming pastor ngayon, stressful. Tama ba yun? Realidad ng buhay eh. Pag-usapan ng realidad ng buhay. Eh sa kabila ng lahat ng ito, ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, kayo dati nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa liwanag na, sapagkat nasa Panginoon na kayo. So may distinction na, may pagkakaiba na ang tao na kay Kristo. Dapat nagliliwanag na siya sa buhay niya. Amen. Hallelujah. Okay? Harmful words, thoughts, and actions make you spiritually, emotionally, and sometimes physically sick. When you confess your sins to God, His forgiveness sanitizes, purifies, and cleanses us. Ganun po yung nagagawa ng ilaw ng Panginoon eh. Pagka madilim, pumikit po kayo. May problema, no? Dumilat kayo. O, solusyon, di ba? Ano yung solusyon? God created us perfectly. Sa totoo lang, God created us a very unique way. Tingnan niyo po. Tingnan niyo. Sino po nagagalaw pa yung madaliri? Diba? Alam niyo, ako po yung nag-work po as an engineer noon doon sa semiconductor company. May mga empleyado po kami, wala po kami hinahin kundi babae lang. Why? Hindi kaya ng computer, hindi kaya ng makina. Yung woman touch, yung hipo ng
Alam nila kung gano'y magaspang, pino, pamagitan ng human touch. May mga microchips po, yung maliliit na chips. Hindi yung kinakain chips. Di ba na microchips na microscopic, no? Na may mga masiselan ba na baka in touch lang ang pwede gumalaw at kumilos maglinis. Unique. Very unique ang creation ng Diyos. Kakaiba. Amen. Sabi nga, pumikit lang kayo, tumilat kayo, solve yung problema. Pamagitan ng dalawang mga mata na yan. Light ng soul. How much more yung light ng Diyos sa buhay natin? Malaking pagkakaiba na gagawa nun sa buhay natin, di po ba? Kaya sabi dito, let the light of Jesus shine upon us. Okay? Dapat mamuhay tayong punong-puno ng liwanag. Alam naman natin ang buhay na nasa dilim. Liwanag ko sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya sinabi ko, challenge ko sa iyo, basahin niyo yung chapter na yan, maintindihan niyo anong kontekst ng nakapaloob sa bagay na yan. The Bible says, if we claim to have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out of the truth. But if we walk in the light, as is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sins. Sabi sa Tagalog, kung sinasabi natin tayo nakipag-isa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Meron ba dito, praise the Lord pag Sunday, tapos erase the Lord pag Lunes hanggang Sabado? Pwede ba yun? Sabi sa pastor, bakit ba gano'n? Nakilala na ako kay Lord, pero kung nakakita ko ng bote, pinagpapawisan, naglalaway pa rin ako. Kaya lang, pag naalala ko, Kristiyano na ako, natatanggihan ko. O di nagliliwanag ka. Di ba? Pagka ganun. Hello, nakakaintindihan po ba tayo? Live a life full of light. Ang mundo daw ay punong-puno ng kadiliman. Tingnan yung prinsipyo ng mundo. Kung saan ka masaya, supportahan kita. Ay kung yung kasiyahan niya sa mali, supportahan mo. Di ba hindi? Kaya lang ang problema, ano ba tama? Sabi ni isang bata. Ano ba totoo? Sinasabi ng tatay ko, yung ginagawa niya. Na, huwag ka maninigarilyo ha, tapos bumubuka ng sigarilyo. Huwag kang maglalasing, pero lasing ko yung tatay. Ano ba yung tama? Sinasabi niya o yung ginagawa niya? Tayo rin po, mga nanampalataya, people are watching us. People are watching us. Whether we like it or not, people will observe us. Ako po, bago po nag-full time sa ministry, ako po ay nagtatrabaho. Alam ng boss ko, pastor ako, nahiya sa utusan ako. Nang malaman, pastor, sabi ko sa kanya, sir, ganito po yan, usap po tayo. Pag sa bahay po ako, tatay ako ng mga anak ko. Mister ako ng misis ko. That's for sure. Yan. Bagamat pastor ako, pero hindi ko pinag-iral yung pastor ako para sa misis ko. Pastor ako sa anak ko. Pagkasama ko mga kapatid ko sila, hindi sila tatay, hindi nila ang tatay. Pag ako, sir, kasama nyo, boss ko kayo, empleyado nyo, kasi utusan nyo ako. Utusan nyo ako. Nakikitindihan po ba tayo? Yan. So nakakatuwa naman kasi na-encourage sila kasi in-observan pala ako. Sinasabi ng mga kaopisina ko, June, in-observan ka naman nandito. Paano ba mag-behave ang pastor? Paano ba magsalita ang pastor? Paano ba mga twira ng pastor? Paano ba sumunod ng pastor? Diba? Parang, paano ba umuwi ang pastor? Paano ba mag-banding lang ang pastor? Pag sinabi bang, alas 5 ba talaga umuwi ang pastor? O mas maaga pa sa alas 5, wala pang time out, ay nakaprepare na umuwi. Yung lahat ng bagay yun, ina-obserbahan pala ako. Sometimes, we fail to follow the light of Christ. Di ba? Mga kapatid, live a life filled with the light of Jesus. Shine for the Lord. Amen. Hallelujah. Lahat tayo may mga dark days. There are dark days of disappointment when your dreams crumbles and your plans fall apart. Dark days po yan. Yung bang halimbawa yung pangarap mo, hindi natupad. Mga dark moments yun sa buhay natin.
Hindi lahat ng oras, praise the Lord. Di ba? Meron nga akong aklat na binasa, ito po yun. Tayo ko nabasa po yun. Why bad things happen to good people? Have you read that book? Why bad things happen to good people? Where is God in the church? Nasaan ang Diyos kapag ka naramdaman ng kasakit? Madali mag-praise the Lord. God is good kapag ka yung aeroplano ay naglaland ng sigla. Pero kapag ka sinabi ng piloto, follow my prayer. Lord God, nabigla ka. Ngayon lang nadinig na ang kapitan, nagpipray, no? Bakit? Kasi nga yung engine, ito naranasan ko sa aeroplano, sabi ng, please stand by, we're going back to the airport of Rojas City because it seems that our gasoline is not enough for us to land. Lord, would it be the last moment ng buhay namin? Parang, ay ang problema po, kung ikaw'y nagpapanik, yung tabi mo hindi, tapos anong pastor ka. O kaya ikaw'y lingkod ng Panginoon, you're a Christian. You say to them that you love the Lord, that you have fellowship with God, indeed. Tapos ganun. So, mga dark moments, di ba? May mga dark moments. Alam niyo, yung po doon lubos na nakikita, nasusubok yung ating pagtitiwala sa Panginoon, yung testimony natin. Yung bang, tinan mo si kapatid, kahit sa kabila ng problema, nagawa pa magpuri sa Panginoon. Kakaiba. Let your light so shine before men, that they may see your good works. Through that, they may glorify the Father in heaven. Hindi yung, ganyan rin pala ang problema ng mga Christian eh. Hindi rin pala, bumibigay din pala pag kami problema at pagsubok. Ano yung liwanag natin? Baka napupunti na. And then, third thing that Paul said, be wise, live a life full of wisdom. At dito medyo, bibigyan ko ng din ito. Ephesians chapter 5 verse 15, sabi niya, be very careful then how you live, not as unwise but wise, in making the most of every opportunity because the days are evil. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay kayo tulad na matatalino at tulad ng mga mangmang. Live a life full of wisdom. How do we find wisdom? How do we define wisdom? Paano ibig sabihin ng wisdom? Ito po ang definition ko ng wisdom. Wisdom, to me, is the right application of godly principle. That's wisdom. Yung tamang pag-apply ng prinsipyo ng Diyos, and that's wisdom. Ang tanong niya kapatid, wise ka ba? Opo, Pastor, nalamangan ko siya eh. Be wise ito. Wise ito. Naisahan ko sa be wise. How to be wise in relationship? Lahat po tayo humaharap sa isang sitwasyon at lugar na kailangan at dapat tayo mamili at magpasya ng may wisdom. The difference between goodness and badness is wisdom. I believe in that. The difference between health and wealth is wisdom. The difference between poorness and wealth is wisdom. The difference between beauty and ugliness is wisdom. The difference between failure and success is wisdom. Bakit? Kasi lahat tayo humaharap sa crossroad ng buhay. Dumarating tayo sa punto na kailangan kong magpasya. Tingnan niyo po. Bakit may mga failure sa fellowship nila sa pag-aasawa? Because they fail to act based on the wisdom that God gave them. Bakit? Hindi mo in-apply yung wisdom ni Lord eh. Hindi mo binasa ang Bible. Pinasa mo lang damdamin mo, nakalimutan mong maging wise. Sabihin sa kanyang kapatid, wise ka. Kasi nandito kayo. Pero kung natutulog ka, hindi ka wise. May mga desisyon tayong ginagawa na ang halaga nito ay pansamantala lang. But there are important decisions we need to do that leads to peace or leads to conflict. Nag-iisip ako, Lord, why are we suffering? Sometimes, it happens. Pag ako nire-review ko yung mga sitwasyon and history, nakita ko yung failures ba to act wisely, to decide wisely, and to think wisely.
Pag tinatanong ko, naging problema ninyo? Nagkaroon kami ng unwise decision. Di ba? Unwise selection. Sino to bigo dito bilang tatay? Huwag nyo nang sa kamay ng sarili ninyo na lang. Bigong nanay. Bigo sa kanya pong paglilingkod. Ay mga pagkabigo natin sa paglilingkod, di ba ba? In my 40 years in the ministry, marami akong failures. Sana ginawa ko yun. Sana pinili ko ito. Sana inuna ko yun. Kaya ganun ka. Bakit nga ba hindi? Kasi hindi tayo naging wise. Live a life full of wisdom. Kaya dapat maliwanag ang ating pag-unawa at tamang dahilan ng ating magpapapasyang gagawin sa buhay natin ito. Maraming pakinabang ang wise decision sa buhay natin. Alam niyo po ba? While most of the disagreement, chaos, and wars happens because of not so wise choices and decisions that people make. Meron po ba kayong alam na church na divide? Hindi nyo na kailangan lumayo. Bakit po ba? Isa po sa dahilan, unwise choices, unwise decision. Yun po naman talaga eh. Yun po ang reason, unwise. Dapat natin malaman na wise people are peacemaker. Hello? Wise people are peacemaker, hindi troublemaker. Ang mga wise people don't have an angry and unpleasant attitude. Hindi sila naghahanap ng away o nakipag-away. Hindi sila intentional na nagdudulot ng pagkagalit sa kanyang kapwa. Kasi wise yan. Sino dito wise? Sister, may sinabi sa akin yung kapatid natin, ganito ka raw. Talaga, oo. Ano sasabihin mo? Papay ka ba nun? Sa palagay niyo, wise yun. Okay lang sana. Sister, alam mo pa rin siya, no? Kasi minsan nakakapagsalita tayo hindi tama eh. So, unawain mo na lang at makipag-reconcile sa kanya. Hindi wise. Hello, wise. Ako may naniniwala dito sa Northeastern Luzon District Council, maraming mga wise people. People who love peace. Sana. Bakit? Marami pong tao, there's no question about knowledge. Marami pong knowledgeable people. People who are so knowledgeable, ang kanila pong intellectual prowess is far beyond our reach. Hindi mo maabot, hindi mo ma-arok yung kanilang kakayanan. Kaya lang, when we talk about organizing people, making people love them, isang issue. Ibig sabihin, knowledgeable lang, pero hindi sila wise. Wise. Wise people are people who want unity, peacemaker, loving people. They're not fool, they're not stupid. Okay. Wise people always build up friendship and try to understand the character and the attitude of people around them. Bakit? Iba-iba po ugali natin. May mga introverts, extroverts, di ba? May mga hard-charging people and soft-spoken ones. Di ba? Ano ba ang great leader? Ang sabi dapat pag great leader, dapat hard-charging ka. Yung talagang naninipa, nananadya ka, talagang sumisigaw para sumunod sila. Or baka naman soft-spoken. Yung ba, hello Brad, baka naman pwedeng pakihugas itong yung pinagkainan. Diba? Hindi yung babasa ka muna ng plato. Ano ba kayo? Black. Gagawin ba yung tama? Black. Diba? Well, iba-ibang attitude ng bawat isa eh. But one thing sure, kapag ikaw ay wise, kaya mong
mag-deal sa every individual character. Dinidevelop mo, ina-adjust mo sarili mo. Flexible ka. Amen? Marami na sa ENLDC. Salamat sa tatlong amin. Bakit kaya? May amin. Hindi ko po kilala. BS lang kilala. Anyway, yeah. Alam mo ba na ang tawag sa Bible sa ganitong klase ng behavior, yung mga backbiter, yung mga misbehaving, ay fool, stupid, hangal, mangmang. Hindi ito makatutugon para mas-resolve ang anumang conflict or help ng ating po building up ng relationship. Sa totoo lang, unwise people, they hurt relationship. They destroy relationship. Hindi wise ang mga ganito. Ang sabi ng Proverbs 20 verse 3 ganito, ang marangal na tayo umiiwas sa kaguluhan, ngunit ang gusto ng mangmang ay laging pag-aaway. Tingnan nyo, sabi lang, ang marangal, tapos yung mangmang, pulis, laging pag-aaway ang naisisip. Ano ba ang kabaliktaran ng pulis? Edi wise. Sabi sa katabi ng kapatid, wise ka talaga. Kasi masaya kung kasama ka. At nagpapautang ka pa. Parang marami ko ng care dito. Pero unwise kapag hindi mo binabayaran. Unwise yan. Pulis. We all see favorable and damaging strategies in relationship. Ito mga strategies ng harmful and harmful at wala itong magandang patutunguhan. Subalit ang malungkot na balita, ganito ang ating nagagawa kung kulang tayo ng wisdom. Let me tell you some identification, some damaging unfavorable strategies ng mga advised people. Una, paghahambing. Alam niyo po ba, iwasan niyo po maghambing, magkumpara. Avoid comparing. Why? Dalawang bagay pwede mangyari. Pwedeng, kapag kukumpara mo, pwede kang magkaroon ng inggit. Envy. Mabuti pa siya, oh. Matangos ang ilong niya, samantalang ako. Nakalimutan ni Lord palain na matangos ang ilong. Mabuti pa siya. Bago sa samantalang ako, naglalakad lang. O bakit? You compare yourself to others. So yun po pwedeng mangyari. Pangalawa, pwedeng mangyari is you compare yourself to others. Ano yun? Magkaroon ka ng pride. Oo, tingnan mo na, mas marunong ako kaysa sa'yo. Mas magaling ako kaysa sa'yo. So yun po yung danger nun. So unwise people always compare themselves to others. Yan. Huwag natin kumpara ng ating asawa. Hindi dito kinukumpara ang asawa niya sa iba. Honey, mabuti pa yung kapitbahay natin, no? Ang sipag-sipag yun, samantalang ikaw, tamad. Huwag natin kumpara ng ating mga anak. Wala po akong anak, ang misis ko may anak. 4 po. Kasi siya po nanganganak. To be clear about that. Doon sa 4 namin mga anak, iba-iba ugali noon. 2 doon introverts, 2 doon extroverts. May anak po ako, yung amin pong kaisa-isang babae, hanggang ngayon wala asawa. Ilang taon na siya? Kasi he wants to be alone. He always want to be alone. So yun ang karakter niya eh. Pero she is wise. She know how to encourage people by herself, but she wanted to be alone. Karakter niya. Meron naman akong 2 na talagang hindi pa pwedeng walang kausap. Hindi pa pwedeng walang kaibigan. Lahat ng tao napunta kaibigan. Parang si Morris. walang kahit saan pupunta ka ng Mindanao. Karakter nila yun. Ganun yung upbringing, yun ang kanilang behavior, yun ang kanilang karakter. Hindi ko lang pwede ikumpara. Kasi lahat sila may kakayanan, kakaiba. Diba? Hindi lahat marunong kumain ng may appreciation. Hindi lahat marunong maglinis na maayos. Pero lahat may kakayanan tayo. Gifted tayo lahat, hindi ba? And it is by God's grace that we are gifted with so many talents na pwede nating ibigay para sa kalulati ng Diyos. Kaya lang, don't compare them. Ito rin, no? Iniiwasan ko, sabi ko ganito.
Kahit yung ministry natin, huwag natin kumpara sa iba. Kasi unique ang ministry mo. Sa amin po church, marami na higit, pastor, okay pa. Church nyo, every Sunday may choir pa rin kami. Maawit po yung choir namin every Sunday. Kompleto po yun. Kung hindi man yung church choir, yung youth choir, children's choir, lahat kami. Kasi ang bringing ng church na yun, may choir talaga. Ginaya ng iba. Tapos parang, hindi sila naging masaya kasi hindi lang, sabi ko, huwag niyo ikumpara kasi unique sa amin, unique din sa inyo. Mabuti pastor, ganda-ganda ng church yan, daming ilaw. Parang ganito. Ang daming ilaw. Huwag kayo maingit kasi ang hirap palitan yan. Pag napundi lahat yan, ang hirap palitan yan. Di ba ba? Huwag kayo maingit. Makontento kayo kung ano meron kayo. Ako, hindi yan yun. Unwise people always compare themselves with others. But wise people always give thanks to God. Ano man meron siya. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Ang sabi ng Galatians 6:4-5, nandiyan po yung verse. Suriin ng bawat isa ang kanyang gawa, sa gayon ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag na niyang ihambing pa yun sa gawa ng iba, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. There was another burden. Okay. Pangalawa, pagkondena. Don't condemn. Unwise people always condemn others. Kapag simulan natin kondenahin, katulan at ipayang ating kapwa, ang bunga nito ay tiyak na babalik sa iyo. Kasi pag nagtanim ka ng sama ng loob, aani ka ng sama ng loob. Pag nagtanim ka ng pagkondena, aani ka ng kondena. Pag bumato ka, sabi ng Panginoon, pag bumato ka, pag bumato ka ng, binito ka ng bato, batoyin mo ng tinapay. Tapos sabi na, sa loob, sama mo garapon. Lagyan mo ng palaman. Pwede ba yun? Pagkondena. Ang sabi ng Matthew 7:1, do not judge so that you will not be judged. Simple as that. Pangatlo, pag-contradict. Meron po ba kayong kilala na lahat ng plano nyo, hindi niya aprubahan? Lahat ng gusto nyo, kontrabida siya. Meron, no? Ayun. Praise the Lord, hindi ka nag-iisa. Parang hindi magkakaklase dyan. Yung bang, sabi ito naranasan ko, may youth kami department, yung department sa district. Sabi, Pastor, for the first time, Pastor, hallelujah, Lord, nabuo ang aming plano, bakit nagkasakit yung aming direktor? Kasi wala kami nabubuo. Parang nandiyan siya. Lahat ng plano, programa, may contradiction siya. Wala kami nabubuo. Nagkasakit, nakabuo kami, Pastor. Meron kami program. Meron kami alive program. Parang mukhang wala na si NLDC. See? Contradiction. Ang sabi ng Bible, ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Mangmang pala yung madaling magalit, yung laging nagkukontradikta siya. Yung laging, hindi pwede yan, huwag yan, hindi okay yan. Always contradict. Ikaw kaibigan, ang tanong, nagawa mo bang magsalita o mag-react dahil sa galit? Well, marahil tayong lahat ay nakaranas na gawin ito. When we get angry, our intelligence goes out of the window. Kasi nakagawa tayo nakapagsasalita tayo ng foolish things that are self-defeating. And sometimes we regret, bakit ko na ba nabanggit yan? You know, sometimes communication is always in the listener. Yung meaning is always in the listener. Nang binanggit mo, alam ba, may binanggit kang salita. Remember this, ang kahulugan niyan always in the listener. Ang magagawa mo na lang, kung mali ang sinabi mo, ay ask forgiveness, and then, matuto ka. Hindi mo na may babalik yun. Ang magagawa mo na lang, reviewin yung nangyari, bigyan ng tawad, at saka i-rephrase mo yung sinabi mo. Diba? Yun. Kaya it would be better for us to wise po yung bago ka magsalita, iniisip mo mabubuti. Ang taong galit, mas maganda magbilang ka mo ng 1 to 10 bago ka mag-react. Sino ba dito madaling mag-react? Namamato ka agad? Nanununto ka agad ng pupunta? O kaya may sinasabi ka agad masamang bagay?
Proverbs 19:11, as I wind up, mag-wind up na po ako. Yan, salamat sa Panginoon. Ito po yung conclusion, but it takes me 2 hours to make a conclusion. No, joke lang. Proverbs 19:11, kung ikaw ay mahinahon, nagpapakita lang na marunong ka. Tingnan niyo, anong kaugnayan ng wisdom sa pagiging humble and meek? Tingnan niyo, sabi rito, at kung pinapatawad mo ang nagkasala sa iyo, nakapagdudulot ka ng karangalan sa iyo. Ito ng karangalan sa iyo. Amen. The book of Proverbs ay puno-puno ng paalala tungkol sa bagay na ito. You stay humble and meek. Because humble and meek people are wise people. So be humble and meek. As we continue our journey in life, we need to maintain our commitment to follow God and never allow the world's view to change our views, our life's perspective. Be humble and meek. Next slide. Matthew 11:28-29. Next slide po. Bago yan, balikan natin yan. At say wind up. Ayan, kita nyo. Yan dapat ang gagawin ko title ko sa message. Yan po yung original title niyan. Yan po, nilagay ko lang sa dulo. You know why? Alam niyo bakit? Malalaman yung dahilan sa susunod na slide. Next slide. Ayan. Christ-likeness in an unfamiliar word. Why? As I wind up, as we continue our journey to maintain a commitment to follow God and never allow the world's view to change our life's perspective, nais ko pong i-wind up itong message ko. Kung meron mang mahalagang bagay na dapat maganap sa buhay natin, kasi sometimes we're looking for achievement. Achievements sa ministry, but we fail to realize achievements are nothing if we fail to build in us Christ-like character. You know what? Character is more important than achievement. Hindi ko sinabi ko. Character is more important than achievement. Marami nagtagumpay sa buhay pero yung karakter nila bagsak. Hindi pumasa sa karakter ng Lord. And one thing sure, it's very important. Kasi kung titignan niyo at pag-aaralan itong pangyayari ito, mismo ang Panginoon ang gumalaw para ipakita yung ibig sabihin na wisdom na ito. Life full of wisdom. Alam natin in the last days, sabi po ni Paul sa Timothy, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Tingnan niyo po, identification po ng tao in the last days. Yung identity ng tao. Sabi dito, ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo mapamataas, mapagsamantala, suwil sa magulang, walang utang na loob at wastangan sa Diyos. Yung salitang mapagmataas, binanggit dyan. Sila'y magiging malupit, walang habang, mapanirampuri, marahas, mapusok, mamumuhi sa mabuti. Sila'y magiging taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayaw at walang pag-ibig sa Diyos. Sila magkukunwari maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanyang pamuhay. Iwasan mo ang ganitong uri ng mga tao. Yan daw yung description ng mga karakter ng tao in the last days. Sabi ni Paul, Timothy, listen to this very carefully. In the last days, people will do these things. This will be the identity of their character. They'll be lovers of self, unwise people. They will hate good things. They will no longer listen to the right message that comes from God. Yung sound doctrines, hindi na sound para sa kanila. Yun ang problema in the last days. At ang problema niyan, hindi ko ganun kadaling iwasan ito. Kung anong uso, napapasunod tayo. Tama po ba? Uso ang may hikaw, lahat ng yun may hikaw. Hindi na nga malaman kung saan nalagay hikaw, pati sa ilong may hikaw. Pati dito may hikaw. Lito na ang mundo. Lito na. Lito na ang mundo.
Minsan, yung mga pastor din nasunod. Kung anong uso. Uso kulay pula, pula din ang libo. Uso kulay puti, puti libo, o dilaw. Sabi ko sa member namin, palagay niyo kayo, matutuwa kayo, Pastor John, pag isang linggo, kulay dilaw yung buko, tapos kulay pula. Tapos Jefferson dating, buksan po natin mga Bibles sa... Masutuwa ba kayo? I doubt it. Hindi ko ganun kadali ang katotohanan, pagtagumpayan, ang udyok at tukso ng mundo. Hindi ganun kadali. Hello? Nandiyan po ba tayo? Sino dito ang Bible nila nasa cellphone? Katulad ko. Pero alam niyo po ba, may disadvantage, napakaraming disadvantage dito kaysa doon sa Bible na naka-bookbind. Alam niyo, naintindihan niyo po ba sinasabi ko? Yes. Bakit? Sa atin na lang. Yes, natagot niya. Ibig sabihin, naranasan niya yung disadvantage. Hindi ko na-explore pa. Yeah. Sa kabila ng ganitong sitwasyon sa panahon ito, napapapalad pa rin ang nagtataglay ng godly character. Sa kabila ng lahat ng ito binanggit ni Paul, papapalad pa kung taglay natin godly character. Bakit? Ang sabi ng Bible, blessed are the meek, for they will inherit the land. Ibig sabihin, hanggang dito sa mundo, pagpapalay ka ng Diyos, kung taglay daw natin itong wisdom na ito. Bakit? Kasi taglay ng tao may wisdom, yung marunong kang magpakababa. Humility. Life full of wisdom is a life full of humility and life full of humbleness in the sight of God. Pagpapakumbaba. Meekness enable us to do what is right in the ministry and whatever we do. Si Jesus mismo ay nag-anyaya sa akin na lumapit sa Kanya upang matuto sa Kanya. Next slide po, yung I am. Lagay mo lang sa I am. Sige pa. As I wind up. Yan pong ibig sabihin ng meekness o pagiging humble. Yan. Yun ang statement ni Jesus. Sino pong nakabasa po nito? Jesus Christ made mention who He is. Doon sa John, sa book of John. Lahat ng I am dyan. I am statement ni Jesus sa Gospel. I am the bread of life, John 6:35. I am the light of the world, John 8:12. I am the gate, I am the good shepherd, I am the resurrection and the life, I am the way, the truth, and the life. I am the true vine, sabi ni Lord. I am. Pero alam mo, meron pong binanggit sa Bible na I am, si Lord, nakakaiba. Yung personality niya mismo dinescribe doon. Tingnan niyo, I am the bread. Itong Matthew 11:28-29. See? Diyan po, ipinahayag ng Panginoon yung personality niya. I am humble and meek in heart. Humble and meek. Sabi ng Panginoon, come to me, all you weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your soul. As I said, as I wind up this message, yung shine like Christ, yung Christ-likeness is one unpopular word in humility. Bakit? Ito po ang problema ngayon. Ito na po yung loss na katangian ng marami. Yung magpakababa. Pakababa. Ito na yung nawawalang karakter sa maraming tao at maging sa lingkod ng Diyos. Yung pwede mangyari. Ang tagumpay mo sa ministry, kung minsan, nagiging hadlang yan para maging weak, maging meek and humble. Tingnan niyo ang resulta. Next slide. Ito yung sitwasyon niya. Bago bibinagin ni Jesus Christ yun, ito yung sitwasyon nila. Basahin lang natin. Ang sabi, talo-talo ang mga alagad kung sino sa kailang dapat kilala ng pinakadakila. Who among them is supposed to be at the center of it all? Anong sabi ng Bible? Kahit sinabi ni Jesus sa kanila, pinipilit ng mga hari at mga hintil na sila ituring ng Panginoon na kailangan nakasasukupan at ang mga kapangyarihan ay nagnanasang matawag ng mga taga-takil. Ngunit hindi ganoon ang dapat mangyari sa Jerusalem. Ang pinakadakila ang dapat lumagay sa pinakabababa
at ang namumuno na maging tagapaglingkod. Sino ba sa higit na nakatataas, ang nakadulog o sapag o naglilingkod? Hindi ba ang nakadulog, sapag, ngunit ako'y kasama niyo bilang isang naglilingkod? Take note of this. Nagtatalo-talo ang mga alagad ni Jesus Christ dyan. Who among them should be considered to be great? Ang sabi nga ng Bible, they are in verbal conflict. Verbal conflict. Ito hindi po nawawala ito. Sa mga meeting, sa mga decision making, dealing with people, positional leadership. Leadership is influenced not by position, but by character po. Amen. But by character. At dito, at the end of the day, bago po namatay si Lord, binanggit ito eh. Yung Matthew chapter 11. And this chapter 13, pasok tayo. Tuloy natin. The unforgettable act of humility. What Jesus do in response according to John chapter 13. Ito po yung karugtong kwento ng pagtatalo-talo nila. Ang sabi ng Bible, kaya't siya tumayo mula sa pag, nag-alis ng palabas na balaban, at nagpikis ng tuwala sa baywang. Pagkatapos naglagay siya ng tubig sa palanggana at simulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwala na nakapikis ang kanilang mga baywang. Sa kanyang baywang. Ano yun? Ano ginawa ng Panginoon? Unannounced, no? Nagtatalo yung mga disciples niya. Who among them supposed to be great? Tumayo si Jesus, unannounced. Kumuha siya ng isang bagay at exemplify yung true kind of wisdom. True kind of wisdom. Ano sabi doon? To display humility, no words are needed. Take note of that. Pag-aralan niya ang ginawa ni Jesus Christ. Pinakita niya yung liwanag na dapat taglay ng bawat isa sa atin in dealing with people, in dealing with circumstances sa buhay natin. In dealing with conflict. Alam natin, the crisis type with conflict. Ano yung solusyon? Sabi ko, Lord, sana naging wise kaming lahat. Sana naging wise tayong lahat. Diba? Walang tahanang wasak, pamilyang sira, buhay na magulo, at ang fellowship laging masaya. But we fail to have that kind of experience. Maybe perhaps because we fail to realize how important it is to be weak. Ang sabi ng Bible, sabi ng Lord, learn from me. Jesus is willing to teach. Willing siyang magturo. Learn from me, for I am humble and meek. Take my yoke upon you. Parang binibigay ni Lord yung burden na ito para sa atin. Yoke. Ibig sabihin, to go with Him. Parang parakletos. To go alongside with Him. To walk with Him. To have fellowship with Him. Para maranasan natin ang bagay na ito. Tuloy natin. So, next slide. What happened when Jesus came to Peter? Ito po. Tingnan niyo po. Lumapit sa kay Peter. Paglapit na kay Pedro, sinabi niya dito sa kanya, Panginoon, huhugasan niyo ba ang aking mga paa? Tingnan niyo. Hindi naintindihan ni Peter yung ginawa ni Jesus Christ. At saka meron pang argument si Peter dyan. Sumagot si Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Who is Peter? Kilala niya si Lord in a personal way. Pero may kulang siya. Yung kanyang humility, false humility. Fake humility. God wants true humility. Bakit? Kasi ang true humility, may wisdom daw yan. Ang tao, mahinahon, may wisdom. Sino ba dito mahinahon? Kaya lang, masikat yung vocal eh. Yung mga ibang sabi, tignan nyo. Muli nagsalita si Peter, hindi ninyo hugasan ang aking mga paa. Muli sinabi ni Jesus, kung hindi kita hugasan, wala kang kakaunahan sa akin. In-explain ni Jesus Christ sa kanya, no? Pero tignan nyo, si Peter, sabi niya, dahil dito sinabi ni Simon Pedro, kung gayon hindi lamang ang mga pa ko, kundi pati rin ang aking kamay at ulo. Nag-suggest pa siya kay Lord. Inutusan pa niya si Lord, Lord, kung gano'n po, hindi pati ulong hugasan niyo. Sino dito mas marunong pa kay Lord? Marami niyan. Alam niyo po ba,
Bagamat mahirap sabihin ito, hindi lahat ng ginagawa ninyo gustong pagawa sa inyo ng Diyos. Gusto niyo lang gawin ito. Many of our activities are not directed by God. We just want to do it by ourselves. It seems that for us, it is okay, but for God, it's not. Ang problema niya, when God said, finish or not finish, pass your assignment, hindi na natin, ano ba assignment? Assignment ba? Christian naman ni Lord, we fail to accomplish the purpose of God because we live a life not full of wisdom, but just full of knowledge. Wisdom is the right application of God's principle perfectly in our lives. Tuloy natin. Sumagot si Jesus, ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa maliban sa kanyang mga paa sapagkat malinis na ang buo niyang katawan at kay malinis na subalit hindi dalatay. Tingnan niyo, take note of this. Hinugasan niya ang lahat ng paa, yes. Even Judas, hinugasan niya. That's how the Lord show His meekness and humility. That's how the Lord touched the lives of people. Wala siyang itinagi. Learn from Him. Learn from Him. The humility of Jesus Christ. Dapat nagsashine kayo sa bagay niya. Maybe it's too difficult for us to understand this. Humble people offer what they have without calling attention to themselves. They just want to serve because of love. Ulitin ko yung sinabi ko. Humble people, as a wine ang taong mapagkumbaba ay nag-aalok ng kung ano ang mayroon sila nang hindi binibigyan pansin ng kailang sarili. Hindi nakasentro sa kailang sarili. Hindi man madala na bakit yung pangalan niya, ito, bakit hindi niya bakit pangalan? Ako'y direktor niya na. Huwag kang magtampo kapatid. Kung ginawa mo kay Lord yan at mayroon kang wisdom at humility, okay lang yun. Kasi ginawa mo na may pagmamahal sa Panginoon. Ano ba mas spiritual? Joy to the world o silent night? Walang naiwan din niya sa pag-awit eh. Walang kabuhay-buhay naman yung song leader natin. Bakit? Solemn lagi. Ay, hindi ka tulad ni brother, o tingnan mo, alive na alive. Pero who knows the hearts of these people? God looks at the heart. Amen. God looks at the heart. Sinong wise? Tayo humusga, tayo nagpasya, o yung tao, ginawa niya yung tama, kahit hindi na-appreciate ng tao, pero alam niya tama, naluwalhati niya ang Diyos. Amen. Ang sabi ni Lord, learn from me. I'm humble and meek in heart. I will teach you something. Yun nga, tinuro ng Panginoon. Humble people offer what they have without focusing attention on themselves. They want to serve because of love. Ang tao pagkubaba ay nag-aalam na kung ano meron sila nang hindi binibigyan pansin ng sarili. Gusto nila maglingkod dahil sa pagmamahal nila sa Panginoon. Amen. And I pray na tayong lahat, at the end of the day, be reminded it's not about us, but it's about God. We must shine for the Lord's glory and honor. Shine for the Lord's glory and honor. Highlighted po. Ito po ang magtatapos. Una, ito po yung, don't just, okay na parang don't just minister up to the level of mediocrity. Na okay na tayo dito, okay na yan. Gain more for the glory of God. Hindi mo na kailangan i-broadcast yung gusto mong gawin eh. Basta, humble yourself, follow God. Follow God. Unang, have a right vision. Have a right vision. Magkaroon ka ng heavenly viewpoint sa buhay. That everything you do, you'll always see to it na ito yung nakikita ng Diyos. You see the visions that come from heaven. Without vision, people perish. Tama? The vision. Ang tanong lahat po ba dito may mga vision? Di vision. Pananaw, pangit ang makalangit. Yung kanil halimbawa, may 3 kabataan na parehong gumagawa, nagpapala sila. Yun ang show-billing, grabbers. Show-billing. They're doing the same thing, and when somebody asks them, they have different viewpoints. Yung tinanong isa, what are you doing? Ito, ano ba? Di nagpapala. Simple, common sense na nagpapala. Isa ang tinanong, ginagawa, ito nagpapala kasi
Tatay ako ng pader. Ikaw naman, ginagawa, nagpapala, pero kasi gagawa ko ng church. Doing the same thing, but having different viewpoints. Godly viewpoints. That's wise. That's wisdom. Pangalawa, priorities in life. Prioritize your life according to its importance. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Wise people always prioritize things of God. Amen. Wise people always consider the things of God as the first and the foremost of everything, every activities that is supposed to do. Amen. Pangatlo, wise people always determine in their goal. They always hang up. Ibig sabihin, lagi sila nakakapit. Ano man ang mangyari, hindi sila bibitaw kasi wise sila. Hello, hindi sila nagpapatangay sa anumang takbo ng mundo, kundi they remain steadfast in their faith, in their belief. Amen po ba? Remain truthful, remain faithful to God, kasi wise people always remain faithful to God, no matter what comes their way. And lastly, wise people always have a sense of accountability. Always have a sense of accountability. Wise people always have a sense of accountability. Why? Ako po, meron akong pananagutan, whether I like it or not. In what area? To whom? Una, may pananagutan po ako sa magulang ko. Pananagutan po ako sa asawa ko. May pananagutan po ako sa anak ko. At the end of the day, pag gumarap ako kay Lord, maraming area akong isusulit. Ano isusulit ko? Pagiging tatay. In everything I do, ang sabi, in everything you do it for the glory of God. Nagawa ko ba ikalulati ng Diyos bilang tatay? Ang wise tao, shine the glory of the Lord, I always think about His accountability. Kung pastor ka, accountable ka sa Diyos. Accountable sa member, accountable ka sa congregation, at accountable ka sa organization yung kinabibilangan. Sense of accountability. Wise people always, they have that sense of accountability. Hello? Amen po ba? Nagtatize po ba kayo? Wise people always give their time because they are accountable to God in that sense. Amen. Wise people. Yeah, wise people. May sense of accountability. So let our life so shine. Tatlong bagay lang po as I wind up. Una, live a life full of love. Mag-shine tayo ng puno ng pag-ibig. Are we loving people? Tayo po tayong lahat sa biyaya ng Panginoon. Let us all stand for the grace and glory of God. Pangalawa, live a life full of light. Nagliliwanag ba tayo? Saan man tayo dali ng Panginoon? And lastly, live a life full of wisdom.